So, finally guys, lumabas na rin ang chapter 1097 at patuloy pa rin si Oda sa kwento ni Kuma. Kaya let's go! 8 years after ng God Valley incident, si Kuma ay nasa edad na 17 years old. Ay patuloy pa rin niyang ginagamit ang kapangyarihan niya para makatulong siya sa mga mamamayan ng South of Sorbet Kingdom. Tinutulungan niya gumaan ang mga pakiramdam ng mga nakakatanda sa Sorbet Kingdom. Pero sa sobrang bait ni Kuma ay karamihan sa kanila ay tinitake advantage siya, na kung pwede daw sana ay kahit weekdays sana ay pwede daw ba silang gamutin. Si Jeannie na ngayon ay 21 years old na at napakaganda ay nandyan palagi para sawayin sila at sinasabi nito na tuwing linggo lang pwede si Kuma. Agad-agad naman nilang inuuto si Jeannie na maraming manliligaw daw si Jeannie pero wala daw pag-asa sila kay Kuma dahil sa sobrang bait nito. At agad-agad naman silang sinagot ni Jeannie na huwag ibahin ang usapan at masyado daw mabait si Kuma sa kanila. Sinabi ng mga nakakatanda na gusto nilang mag-donate at suportahan si Kuma, pero yung bagong hari daw ng Sorbet Kingdom ay walang awa sa mga mahihirap para magbayad ng tribute sa mga Celestial Dragons. Sinabi nila na ang bagong hari ay sobrang kuripot na kahit ang mga bilanggo ay hindi niya mapakain at ipapakulong daw sila kung hindi nila magawa iyon. Anya, isa sa mga kakilala nila ay namatay sa gutom sa kulungan. Kaya sinabi nila kay Kuma na kung hindi maganda ang kalagayan nila ay pwede nila ito ikamatay. At agad-agad naman sila sinagot ni Kuma na kaya niya pagalingin ang mga sakit nila kaya bumisita daw sila kada linggo. Pero hindi alam ng mga ginagamot ni Kuma na tinatanggap lang ni Kuma ang mga sakit nila at ito ay hindi nawawala ng tuluyan, kundi ito lang daw ay bumabalik ulit. Pero kapalit nito ay si Kuma ang umaako ng mga sakit nila. Kaya tuwing gagawin niya ito ay nangihina siya. Pero agad-agad sinabi ni Kuma na masaya naman siya dahil nakakatulong siya sa kanila. At agad-agad na fast forward ang kwento ng 20 years old na kulang na si Kuma. Sinabi ni Jeannie kay Kuma na magpakasal na sila, ngunit tinanggihan ito ni Kuma dahil natatakot siya na baka maranasan ni Jeannie yung sinapit niya noong bata pa lang siya. At dito pinakita na nagbabasa si Kuma ng article tungkol sa mga freedom fighters o yung tinatawag na Revolutionary Army. At dito pinakita ang picture ni Dragon. At sinabi rin dito ni Kuma na parang daw siyang isang bayani at balang araw ay lalaan niyang sarili niya rin para makatulong sa mga tao. At dito ay pinakita naman na yung ibang tao ng Sorbet Kingdom ay binibigyan ng pagkain sila Kuma. At sinabi na huwag silang mahiya. Ang sumunod naman ay 22 years ago pa rin ay nakaengkwentro ni Kuma ang Royal Army ng Sorbet Kingdom kung saan kinikidnap nila ang mga mamamayan nito. At isa sa mga Royal Army nito ay tinanong si Kuma kung narinig na ba niya ang bagong batas na kung saan ay pwede daw nilang gawin kung kahit anong gustuhin nila. At nagalit dito si Kuma at sinabi na hindi niya hahayaang mangyari yun. So ang pagkakaintindi ko rito guys ay yung hari ng Sorbet Kingdom, hinati niya ang kanyang kaharian sa dalawa. So yung mga mayayaman na nasa North Province ay hindi na kailangan magbayad ng celestial tribute. Okay? Tapos, yung mga mahihirap at matatanda na nasa Southern Province, sila yung kailangan magbayad doon.
So nangyari, lahat ng mga lumalaban sa batas ng hari ay pinakulong. At isa na rito si Kuma at si Genie. Ang sumunod na pangyayari naman ay habang nakakulong si Genie at si Kuma ay dumating na ang Freedom Fighters sa Sorbet Kingdom. At dito ay natagpuan ulit sila ni Ivankov. At tinanong sila na kung gusto ba nilang sumama para ibahin ang mundo. At pagkatapos nilang ma-overthrow ang Sorbet Kingdom, ay nagkaroon ng bagong pangalan ang Freedom Fighters at tinatawag na nila itong Revolutionary Army. So dito nga guys na nagsisimula pa lang ang Revolutionary Army. At balak nilang makaliko ng sapat na pera para may pangsuporta sila sa mga bago nilang recruit. At gusto nga rin ni Dragon dito ay kumalat sila sa buong mundo. Ang sumunod na pangyayari ay tinatanong ni Kuma kung saan natutunan ni Dragon humawak ng mga armas. At dito sinabi ni Dragon na minsan daw siyang naging miyembro ng Navy. Pero sa kasamaang palad daw ay wala raw siyang natagpo ang hustisya doon. At agad-agad naman siyang sinagot ni Ivankov na mapa-marinesman o revolutionary si Dragon ay handang tumulong sa iba. At sinabi naman ni Kuma rito kay Dragon na makakaasa daw siya sa kanya. At agad naman siyang sinagot ni Dragon na hindi niya raw ito pagsisisihan. So habang nasa revolutionary si Kuma ay paminsan-minsan bumibisita ito sa kanyang hometown. So lumipas pa nga yung ilang taon, si Genie at si Kuma nagkaroon na ng posisyon sa Revolutionary Army. At habang nasa isang mission si Genie ay merong malaking pangyayari. At dito nga ay nalaman ni Dragon na si Genie raw ay nahuli. End of chapter 1097. So paganda na ng paganda ang kwento ni Kuma. At baka sa susunod na chapter, masaksihan na natin kung paano lumaban si Monkey D. Dragon. Hanggang dito na lang po guys, at marami pong salamat sa pagsuporta sa channel ko po. Kita-kits po tayo. Paalam!